music. Dahil ngayon na po, pinag-uusapan po natin puro sa musika. Ito po parang pinaka-break lesson po natin sa ating pong uh, seventh saying, pitong wika ng Panginoon sa krus. So ang layo din po ng mensahe na ito ay ipakita yung kaibahan ng tunay na Christian music sa mga modernong musika ngayon. Kung tawagin po natin ay Christian contemporary music. Kaya pagka meron po nito ng paano kayo, bakit kayo ganun umawit? Kami masaya, kami masigla, kami nagpapalakpakan, sumasayaw at lumulundag. Kayo para kayong nasa purinarya. So yun po karaniwan na binabato sa atin ng mga ibang mga iglesia. So ngayon alamin po natin yung katotohanan. So ang doktrina ng Christian music. So nakikita po natin dito yung larawan po ng mga modernong musika, pag-awit, ng mga iba't ibang mga iglesia. Lalong-lalo na po yung mga tinatawag po natin mga mega churches. Kung papansinin po natin, makikita po natin dun sa mga moderno ngayon, yun nga, masigla, masaya, nagtatalunan, naglulundagan, nagsasayawan, at minsan may mga pakulo pa po sila ng mga iba't ibang ginagawa para para pong entertainment. Ito pong pagdaraos ng pagsamba po sa Diyos. Sa katotohanan, kahit po sa langit, hindi po natin makikita yung ganong klase uri ng pagsamba na ang layunin ay hipuin yung iyong emosyon, pasayahin ka, pasiglahin ka, na para po bang tayo nasa party. So kailanman hindi nilayon ng salita ng Diyos na ang musika ay gamitin para lang magpasaya. Ang musika ay ginagamit para makaunawa. Yan po yung pinakapunto. Hindi lang po yung masaya. So hindi lahat ng masaya tama. Hindi lahat po ng masigla. Bagamat maraming uri po ng musika, naiiba po yung Christian music sa tinatawag po natin worldly music. So, simulan na po natin. So, ang pag-aralan po natin ngayon, ang instrumento ng musika o ng awitin, ang himig ng awitin, ang mensahe ng awitin, ang koro ng awitin, ang gumagawa ng awitin at umaawit ng awitin. Ito po yung mahalagang mga elemento kung paano makikita natin na yung ginagawa natin sa Panginoon na pag-awit ay talaga bang nakalulugod? Tinatanggap ba niya? Yan. Sa awit 40 talatang 3, at siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay pagpuri sa aming Diyos. So, pag sinabi po yung salitang bago dito, hindi ibig sabihin, bagong gawa lang yung musika, isang linggo pa lang tulo na aaw. Hindi po yun. Ang ibig po sabihin ng bago, tayo, nung hindi pa Kristiyano, ang kinakanta natin, makamundo. Ang naluluwalhati ay yung tao, ang naluluwalhati ay yung emosyon. Ang naluluwalhati ay yung ating kasiyahan. Subalit sa tinatawag po ating Christian music o yung bagong musika na sinasabi rito, yung awitin natin, hindi natin ginagawa para sa sarili natin, ginagawa natin to para sa Diyos. Para po bang ganito? Tuwing darating po yung Kapaskuhan, pansinin nyo, napakadaming mga taon-taon yan, may bagong Christmas song. Pero teka, bagamat hindi po tayo nagpa-practice na sa church ng Christmas celebration, ang punto lang po ay ganito. Ano ba yung Christmas? Birthday ni Jesus Christ. Yun po yung alam ng maraming tao. Pero ito po, kung birthday ni Jesus Christ at aawit ka para sa Kanya, ano yung aawitin mo? Awit na para sa iyo o para sa Panginoong Jesus? Para sa Panginoong Jesus. Kung birthday ko, aawit kayo sa akin, ano sasabihin nyo? Happy birthday to you. Hindi kayo aawit ng happy birthday to me. Diba? Kasi ako may birthday. Pag umawit ba kayo ng birthday song, ginagawa niyo ba ito para pasayahin yung sarili ninyo?
O birthday ni Pastor, umawit tayo ng masasaya para masaya tayo. Yung ba yung layunin? Hindi. Aawit ako dahil ang layunin ko, pasayahin yung may kaarawan. Di po ba? So pagka-gospel song para sa Panginoon, saan tayo umaawit? Para kang inaawit. Para sa Panginoon. Hindi para sa atin. Okay po? So at siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay ang pagpuri sa aming Diyos. Sa Efeso 5:19, na kayo mag-usap ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, at nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. So ang layunin po ng pag-awit ay para luwalhatiin yung Diyos. Hindi para pasayahin yung sarili ko. Okay? Yun po yung layunin. So pag sinabi po yung salmo, mga awiting hango sa aklat ng awit. Pag sinabi yung himno, mga awit na tuwirang nagpapahayag ng katangian ng Diyos, na nagbibigay ng aral at pagpapaalala sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Ang salitang mga awit na naupo sa Espiritu, katulad din po nung number 2, yung kahulugan niya. Okay, ano nga? Mahiga na. Saglit lang po, saglit lang. Okay, ano na lang. Hindi ko na i-charge. Diyan lang sa, yan, sa bursang maliit. Nasa ilalim yung kanya. Nasa ilalim yung zipper. So, simulan po natin ang instrumento ng awitin. Sa kasaysayan ng Matandang Tipan, ang unang gumawa ng instrumentong pangmusika ay si Tubal, anak ni Lamech. So, ang instrumento ay ginagamit sa kasiyahan at selebrasyon at di sa pagsamba. Sa orihinal na pagkakagamit po sa kasaysayan po ng ating daigdig. So, unang ginamit ng Israel sa paglalakbay, subalit wala pa ang tabernakulo. Nung maglakbay po ang Israel, patungo po sa lupang pangako, meron po silang mga tugtugin. Pero yung tugtugin na yon, ginagawa po nila hindi para sa pagsamba sa Diyos. Ginagawa nila yon habang sila ay naglalakbay. Okay po, hindi ho ginawa sa loob ng, wala po kasi silang serbisyong ginagawa natin sa tabernakulo. Okay, pag sa tabernakulo, wala po mga awitin sa loob. Ang ginagawa po nila, nagpapatay sila nung hayop na sinusunog, nananalangin sila sa loob, pero hindi po yun pinapasok ng kongregasyon o ng mga Israelita. Ang may karapatan lang doon sa tabernakulo, yung punong saserdote at saka yung mga Levita. Pero wala pong ginagamit para na mga instrumento para sa pagsamba. So ginagamit po, marami ng tuturo ngayon, ginamit sa Matandang Tipan, ganyan, eto, sinabi lahat ng klase ng mga instrumento, tama, sinasabi ko, hindi po natin tinatatwa. Pero, tingnan mo yung konteksto, meron bang sinasabing ginagamit yan sa loob ng templo para habang sila nagpupuri sa Diyos, hindi. So, yun po yung isang mapapansin po natin. Sa Bagong Tipan, nag-utos si Moises na sa Matandang Tipan, nag-utos si Moises na gumamit ng 2 pilak na trompa bilang pagtawag sa pagsamba sa Diyos. Bilang pagtawag para pupunta na yung mga tao doon sa tabernakulo o magtitipon sila at si Moises mangangaral. Yun po yung layunin po nung sinabi na trompa. At yung trompa na yon, hindi po trumpet na kamukha nung sa moderno po natin. Hindi ho yung maraming mga tono. Sa paggawa ng tabernakulo at lahat ng kasangkapang gagamitin sa pagsamba ay di kabilang ang anumang instrumentong pangmusika. So wala po talagang tinatawag natin specific o particular na mga instrumento na dapat gamitin. Sa kasaysayan naman po ng Bagong Tipan, sa siyam na mga tekstong nabanggit patungkol sa pag-awit, ay walang tinukoy ni isa patungkol sa instrumento.
Pero ito po may tumutukoy sa mga pagsamba. So, ibig sabihin, pwede tayong sumamba sa Panginoon kahit walang musical instrument. Pero ano ba yung tama na instrumento at saka hindi maganda na gamitin sa instrumento para po sa ating pagsamba? So, alamin din po natin yan. Sa Efeso 5:19, na kayo mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan ng pagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Sa English po, ang sabi nito, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody. Yung pong salitang melody ay salitang salontes sa wikang Griego o sa pinaka ano po nito ay pinaka root word ay salitang salo, tumutukoy sa paggamit ng instrumentong pangmusika na kinakalabit. Ano po yun? Gaya po ng gitara. So, okay po yung gitara. So, ito po sa Bible Dictionary, tinatawag pong Vine's Dictionary. The word salo originally meant to play a string instrument with the fingers or to sing with the accompaniment of a harp. Later, however, in the New Testament, it came to signify simply to praise without the accompaniment of an instrument. So, ano po tinutukoy? Alam niyo yung harp, di po ba? Harpa. Wala naman sila yung kamukha ng gitara natin. So, ano po mapapansin natin sa mga string instrument? Malinaw, maayos yung kanyang tunog. Pero pwede rin pong abusuhin ng tao, kamukha po nung ginagawa sa mga banda ng mga rock music at yung iba pong mga umaawit din po, bagamat ginagamit yung sinasabing gospel song, pero ang ginagawa po, hinihimig naman nila yung mga tugtog nila sa kaparaanan ng pagtugtog ng sanglibutan. Kung si Pastor Dading po ang magpipreach nito at magpapaliwanag particular sa ganitong klaseng musika, masigit po niya may papaliwanag ng maganda sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil naging banda siya. At nagpaliwanag siya sa akin at sinabi niya, Pastor, ganito ang ginagawa namin. Basta ako tumutugtog lang. Ayan, pag matatapos na, palakasan kami, pagalingan kami, kanya-kanya na kami. Pero hindi kami interesado sa salita ng Diyos. Wala kami naiintindihan. Basta kami tutugtog. Pag kami nagsabi sa amin, pwede kami tumugtog, pupunta kami kasi gusto lang namin tumugtog. So, ganun po yung naranasan niya. At sabi nga niya, napakatagal ko nakipagdebate sa mga pastor patungkol dito. Bakit? Mabilingkod ka na, masama ka pa. Hindi ko yung masama. Hindi tama. Kasi sa paglilingkod, lalo na sa awitin, kailangan tama yung motibo mo, tama yung pamaraan ng ginagawa mo, tama yung damdamin mo, yung attitude mo. So naka-alinya o naka-align sa salita ng Diyos. Sa kasaysayan po ng ating panahon, sa modernong panahon po natin, so ang prinsipyo sa pagpili ng instrumento, iwasan ang maingay at pataginting na instrumento. Iwasan ng tambor dahil ito ay karaniwang ginagamit sa African Voodoo na pantawag sa masamang spirito. Iwasan ng drum set dahil ito ay sobra ang ingay at nangingibabaw sa linaw ng mensahe. Pansinin niyo po ang kaibahan ng classical music at saka yung modern music. Noong araw, bago ka kumanta, pagka-classical music, meron pong mga pinag-aaralan talagang voice lesson. Meron ng tamang daloy ng awit sa iyong pagkanta. Ngayon, wala na. Basta kaya mong gumawa ng nota at mahusay kang bumasa, kahit anong klaseng boses. Pero pansinin nyo, yung mga moderno nating kanta, sisi ka. Halos sa bawat kanto, hindi pa napapatid yung tunog doon sa kabila, dadidig mo na naman. Di po ba?
Pero pansinin niyo, pag lumaos, nadinig mo, nag-enjoy ka pa, masaya ka pa, hinahanap-hanap mo pa, naiingganya ka pa, hindi na. Wala nang dating sa'yo. Pero yung mga original natin, ang mga classical music, kahit kailan mo madinig, sariwa. At pansinin niyo po, yung mga kanta nila, malinaw na malinaw yung mensahe, yung bawat salita, bawat syllable, at malakas. Yung kanilang accompaniment ng mga musical instrument, nasa likod, mahina, malumanay. Kaya pag pinakikinggan mo, ang pakiramdam para kang hinehele. Sa ngayon, kahit anong boses mo, mapapangibabawan ng maraming uri ng pinagsama-samang instrumentong tugtog, ay hindi na mahalaga kahit pangit yung boses mo. Kasi masaya. Yun ang nais ng tao. Hindi na rin mahalaga kung ano yung sinasabi mo. Masaya. Ganun po yung mga nakikita po natin ngayon. At hindi lang po ginagawa yan sa makamundong awitin. Ginagawa na rin po ngayon yan sa maraming modernong awitin na inaawit sa mga iglesia. At inaawit ng maraming mga Kristiyano. At maraming beses na po ako nagmasid sa mga mega churches. Mahigit kalahati ng kanilang serbisyo sa ikot sa awitin. Ini-stir up yung iyong emosyon. Pag mabilis ang tempo, masiglang-masigla ka, napapalundag ka. Nalilimutan mo yung mga nangyari sa iyong problema, o kung ano may nangyari sa iyo bago ka nagpunta sa church. Pag naman yung mellow na, nababagbag yung damdamin mo. Naiiyak ka. So dahil sa emosyon na yan, ang damdamin ng sarili mo, ngayon lang ako pumayapa, ngayon lang ako sumaya, napakalinis ng pakiramdam ko. Emosyon lang yun. Manood ka ng pelikula na masaya, yung mga comedy. Manood ka ng drama, iiyak ka. Comedy, tatawa ka. Anong kaibahan ng damdamin meron ka doon sa ganung uri ng musika? Sa pinunood mo, at saka sa musika na masaya at malungkot. Pareho lang. Kasi emosyon. Hindi mahalaga kung naintindihan mo yung mensahe. Mahalaga, nadala ako. Napasunod ako. Meron po ako minsan kinausap. Kumusta? Masaya eh. Sa ano po yan, sa church daw po. Masaya. O ano pa? Basta masaya. Masaya ano? Nagkakantahan kami doon, masaya. So, yun ang habol ng maraming tao. Kaya nakapokus sa musika, kasi masaya para puntahan ka. Hindi yun ang layo niyo. Pumunta ka sa service para luwalhatiin ng Diyos sa pamagitan ng pag-awit, pananalangin, at pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Hindi para masaya lang. Kasi emosyon lang yung saya eh. Pero may natutunan ka, yun ang nagpapabago sa atin. Yung sumaya ka, nabago lang yung damdamin mo. Pero hindi nabago yung pagkatao mo. So tayo po pumipili ng mga instrumento na ang layunin magbigay lang ng accompaniment. Hindi yun ang nangungunat, nangingibabaw para pasayahin ka. Hindi po. Para lang pong cake. Kinuha mo sa dami ng icing at saka dami ng dekorasyon at dami ng kulay. Pero, teka, lahat ng mga nakapalibot sa cake, dekorasyon lang. Hindi ka bumili ng cake dahil do sa puro icing at puro dekorasyon lang. Yung tinapay sa loob, yun yung pinakamahalaga. Kasi nandun yung sustansya. Yung nakapalibot, puro asukal lang yun. Maganda sa pananaw. Di mo ba? Bibili ba kayo dahil maganda o yung masarap ang lasa at may sustansya? So ang gitara, flauta, piano at organ at iba pang kauri nito ay mga pino at malinaw na tunog
na umaagapay sa tono ng mensahe ng awitin, hindi nangingibabaw. At saka pansinin niyo po, yung modernong awitin ngayon na gospel music, na sinasabi nila, ang, aabot po tayo mamaya ron, tanggalin mo yung musical instrument. Hindi mo siya makakanta ng regular. Di mo ba? Mahihinto ka na matagal. Tapos bigla ka na lang, aawit na mataas. Bigla na lang, bababa yung pag-awit mo. Yun po mapapansin po natin. Yung ginakanta po natin na gospel song, pansin niyo, merong daloy. Kumbaga sa alon, merong maayos na daloy. Hindi yung parang biglang may tidal wave, biglang may bubulusok. Ang prinsipyo ng paggamit ng instrumento, ang instrumento ay sumusuporta sa mensahe ng awitin, hindi ito ang higit na malakas o nangingibabaw sa awitin, hindi ito ang bumubuhay sa awit, kundi umaagapay sa awitin. Kaya lang, tapos na yung awit, mahaba pa yung tugtog. Hindi ito nagpapasaya o nagbibigay kulay sa mensahe, kundi umuugnay upang namnamin ang mensahe ng awitin. Magkaroon man o wala ng instrumento sa pag-awit, ay dito makapagbabago o makapagbabawas sa epektibo ng pagpuri o pagsamba sa Diyos. So, napansin ko rin po, ngayon, uuso na rin, pagka mananalangin, sasabayan tugtog. Para ano? Minsan, inadaluhan po ako, bagamat hindi church, may opening prayer, nakitayo na ako, kahit pa hindi natin kauri. Kapikita kong ganyan, maya-maya kumanta. Hindi naman gospel song yung kanta. Familiar na kayo doon, ano yung kanta yung The Prayer? Sabi ko, gano'n na pala prayer ngayon. Pagpuri sa Panginoon, paghingi, kanta na lang. Hindi ho yun yung prayer. Natutunan ko salita ng Diyos. Marami na pong binabago. At yung pagbabago, makita ko wala na sa turo ng Biblia. So ang pagsamba, ayon sa turo ng Biblia. Lahat ng gagawin natin ayon sa turo ng Biblia. Hindi tayo gagawa ng, ito gusto ng tao. Ito masaya. Ito makakaakit. Ito makakainggan niya. Hindi yun ang layo natin eh. Magalit sila, matuwa sila, tanggapin nila, tanggihan nila. Hindi yun ang punto natin eh. Ang punto natin, masamba ako, gagawin ko salita ng Diyos. Hindi ko ginagawa para magpasaya. Ginagawa ko ito dahil ito yung gusto ng Diyos, ito yung sinabi ng Diyos, ito yung inutos ng Diyos. Hindi ko tayo gumagawa ng mga pakulo. Hindi lang po lang inabutan kanina, meron po isang mega church, meron isang dalang malaking baril na ditubig na hindi ko alam kung ano ni-illustrasyon niya. Panay bomba niya sa tao, kung naman yung mga tao. Para saan yun? So, uso po kayo mga pakulo. Meron pa po na parang gumawa sila doon sa stage ng kanilang church eh. Parang football at yung Bible yung sinipa. At nagtatawanan pa sila. Para saan yan? Hindi ko natin mai-impress yung Diyos sa ginagawa natin. Lalo-lalo kung kontra sa sinasabi na inuutos ng Diyos, yung ginagawa natin sa pagsampa. Pangalawa, ang himig ng awitin. Ito po yung daloy o ang alon ng awitin. Ito po yung maayos at malinaw ang daloy. Ito yung may pagkakabalabalansi ang linya at stanza. Ito yung maaaring mabilis o mabagal, baba o mataas, depende sa mensaheng daladala nito. So ang pundasyon ng awiting Kristiyano ay hango po sa himno at salmo, ay ang himig. Ang himno ay may normal at natural na himig. Ang himig ay may tamang bilang ng pagkakabalabalangkas. Ang himig ay may karaniwang 4 na stanza. So, yung sa atin po, di ba, laging 4 na stanza yan.
Laging magkaka-rhyming yung umpisa, magkaka-rhyming yung dulo. Kung hindi man rhyming, yung mensaheng dala, bawat stanza may tinatawag na progression ng mensahe na maiintindihan mo. Okay, at ito po mapapansin natin. Ano ba, 4/4 beat. To God be the glory. To God be the glory. 3/4 po. Yung pasimula ng awitin doon sa isang stanza, laging downbeat. To God be the glory. Second stanza, great things He hath done. Third stanza, so loved He the world that He gave us His Son. May normal po yung beating. At karaniwan po, doon sa unang stanza, sa unang word, hihigop ka ng hangin, at doon sa dulo, ubos na yung hangin mo, kaya pag punta mo na sa simula, laging may pahigop ng hangin. Normal po yun. Yun yung tinatawag natin mga normal beating. Hindi ka mukha po yun sa mga moderno ngayon, madalang, pamaya mabibilis, pamaya-maya, biglang tataas. Tapos merong maiksi lang yung mga wordings doon sa kwa, tapos pamaya-maya, para mapuno, hahabaan ng music, tapos tutuloy na naman. Wala siyang normal beating. Irregular. Kaya yung pag umawit tayo ng gospel song, maaari ka naman, ngayon mo lang nadinig. Sa pangalawa, pangatlong beses mo madinig, maaawit mo na. Kasi wala nang sasabay sa'yo. Bakit? Kasi pare-pareho yung daloy ng himig niya sa bawat stanza. So yung po makita natin, malinaw, maayos. Yung ginawa ngayon ng mga awiting bago sa church, hango doon sa paraan ng musika ng sanlibutan. Yung po makikita natin. So nakasalalay sa himig ang anyo at forma ng awitin o lyrics. Ay, yung lyrics, yung po yung mga pinaka-mensahe o yung mga salita na sinasabi po sa awitin. Nakasalalay din ang himig sa mga nakalahok na mga instrumento. Sa bawat hinto ng awit sa huling linya ng stanza, humihinto rin naman ang mga instrument. Ang himig at tono ng awitin ay magkakamukha sa bawat stanza. Pansinin niyo po ito. Pag hinto natin sa dulo, bawat dulo ng stanza o ng linya ng stanza, humihinto yung instrumento. Ibig sabihin, kung paano normal yung takbo o yung pundayog o alon ng iyong awitin, nakasabay lang yung instrumento. Hindi nanguna, hindi nahuli, hindi yung tapos ka na, tira pa siya ng tira, hindi. Regular din. Kaya nga po kahit naawitin ng walang instrumento, makukuha mo. O kahit bago ka lang, nadinig mo yung instrumento, madali mong masundan yung awitin. Kasi normal, regular, yung daloy niya. Ang bawat linya ay nagsisimula sa paghinga ng malalim, yung sabi ko po siya, paghigop ng hangin, sa karaniwang nagtatapos o nauubos ang hininga sa dulo ng linya. Kaya hindi ka rin kakapusin. Ang himig ay natural kahit maaawit ng malinaw, maayos, madali at maganda ang awitin sapagkat ito ay may tama at regular na kumpas at daloy. Kahit bata, kahit 4 years old, kayang awitin ng maayos yung ating awitin. So, yung pumapapansin po natin doon sa himig, yung melody. Pangatlo, ang koro. Ang koro ay naglalaman ng pinakatema o pinakamatayog na mensahe ng awitin. Ang koro inaansa ng awitin. May mga awiting naglalaman ng mahabang mensahe at kung minsan ay hindi na ito naglalagay ng koro o kaya inilalagay ito sa ikalawang stanza ng awitin. So yung koro po natin, mapapansin ninyo, doon pa lang may mensahe na.
Doon kasi yung pinaka-pagbibigay diin ng awitin. Isang mga moderno ngayon, paulit-ulit yung salita, paulit-ulit salita, paulit-ulit salita. Wala na kasing masabi eh. Yung awitin po natin, basahin nyo ng para ba nagbabasa lang kayo ng libro. Pag binasa nyo po, alam nyo po magiging dating para kayong tumutula. Basahin nyo yung mga moderno ngayon, yung mga lyrics nila, alahon tinatawag na progression, alang continuity, para kang lumalakad na ganyan, biglang nahulog. Tapos bigla kang tatalon kasi may mataas na lulundagan, may aakyat ka, bababa. Hindi po kasi normal, hindi regular. Pangapat, ang mensahe ng awitin. Ang lyrics ay maaring di laging magkatunog, subalit ang mensahe ay buo. Yung po tinatawag nating rhyming, di ba yun? Lalo sa Tagalog, may tinatagalog tayo ngayon ng mga original nating mga inaawit na English, Tinagalog, minsan nawawala yung rhyming. Wala namang gaanong problema yon. Kasi ang habol natin, yung laman ng mensahe. So meron po yung mga bago ngayon, ay maganda yung rhyming, puro rhyming. Pero tingnan mo yung mensahe. Buo ba? Para ka bang nanood ng isang pelikula na masusundan mo yung storya. O napunta sa iba, lumipat sa iba. O naiba na. So ganun po kasi nangyayari sa marami ngayon. So ang salita ng awitin ay pili, disente, at may mataas na antas na salita. Tawagin po natin noble yung dating. Hindi para pong mga salita ng pangkanto. Ang pagkakahabi ng mga salita ay nasaan yung tula. Ang mensahe ng awitin ay biblikal o angkop sa katotohanan at filosofiya. Ibig sabihin talagang may doktrina. Hindi ko po matanda kung nailagay ko dito yung mga bagong awitin po na hindi biblikal sa totoo lang. Pero maganda kasi himig, kaya inaawit ng marami. Hindi kasi sila interesado doon sa pinakanilalamang mensahe nito. So, mensahe ay pumupuri sa katangian, kadakilaan at karunungan ng Diyos sa kanyang mga gawa. Ang mga awiting hango sa patotoo ay nagbibigay sa Diyos ng paggalang dahil sa kanyang kabutihan at katapatan. Karamihan po ng inaawit natin dito. Bagamat yung iba 1700, 1800, early 1900 pa na awit, hindi pa sinisilang yung lolo natin. Meron po akong collection ng mga stories behind the hymns. Bakit ba naisulto? Napakaganda. Ito yung pangyayari. Ito yung naganap doon sa original na umawit o sa original na pinagkunan ng awitan o awitin. Kung paano yung Diyos kumilo sa buhay nila. Hindi yung basta nag-isip lang, maganda to gawin ko nga, buuin ko nga. Hindi po gano'n. Hango po sa spiritual na buhay mismo yung mga dahilan ng pagkasulat. So ang awitin ay bunga ng panalangin, malalim at tapat na ugnayan sa Diyos na nag-uumapaw sa puso. So, lagi po tayo nakatuon, okay? Nakapokus sa mensahe ng kanta. Okay po? Binanggit ko na kanina yung himig. Yan po yung laging pinagbibigyan ng focus. Kasi yan yung daloy Pasayahin mo yan, sasayin tao. Dalangan mo yan, lulungkot ang tao. Pero, ano yung nakaagapay na mensahe? Totoo ba? Ano bang gustong hipuin ng musika sa atin? Yung emosyon ba o yung kaisipan ba? Na may matututunan tayo para mabago yung buhay natin.
Maraming awitin, hindi na pang-Kristiyano. Pag nadinig mo, talagang mapapaid na kayo, mapapasayo kayo, ah, galaw ka. Pero, ganun lang. Di marinig mo, ganun mangyayari. Kasi emosyon yung hinipo niya eh. Ni-stir up niya eh. Pero pagkatapos nung awitin, may nabago pa sa'yo. O, tumibilis ang tibok ng puso mo. Pero, ang damdamin, emosyon. Pero ang katotohanan sa Christian music, naintindihan mo yung mensahe, na nariwa sa'yo yung ginawa ng Panginoon, nag-aalab lalo yung pag-ibig mo, nababago yung emosyon mo. So ito muna hipuin, epekto sa emosyon. Pero yung makabago ngayon, hihipuin yung emosyon mo, pero alang nababago dito sa pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. So yun po yung malaking kaibahan. So ang gumagawa ng awitin, ang karaniwang gumagawa ng musika ay di lamang basta Kristiyano o dahil lamang sa magaling at bihasa sa paggawa ng awitin, kundi bunga ito ng mataimtim na pananalangin, matapat na pamumuhay sa salita ng Diyos at malalim na kaalaman sa doktrina o katuruan ng Biblia. Ito po ay isang songwriter, kinuha ko po sa internet. Evangelical songwriter says he's no longer a Christian in emotional Instagram post. Ito po, isa sa maawit sa Hillsong. Gumagawa ng awit. Inaawit ng daang libo o milyong mga nagsasabing sila mga Kristiyano. Pasin niyo po, sino po lagi nandoon sa sa kailang service? Puro kabataan. Kasi mga kabataan ay mahilig sa awitin. Pero nababago pa talaga. Sino yung pastor nila? Kabataan din. Na na-involve po sa immorality. Naka-leather jacket. May hikaw. Kung may pagbabago po sa loob, may mambabago sa panlabas, sa pananamit, sa pananalita, sa pamumuhay. Hindi ko natin makikita doon mismo sa kanilang tagapamuno at tagapangaral. Hindi na po natin babasahin, pero pinakita ko lang po ito na ang layunin ko, hindi dahil sa magaling sa musika, gumagawa ng kanta o mahusay sa pag-instrumento, spiritual na. Ito po, gumagawa na nga mismo. May mga album na yan. Kumita na ng milyon-milyon dolyar yan. Pero, nasan yung lalim sa salita ng Diyos? Nasan yung pagiging seryoso sa salita ng Diyos? Nasan yung kabanalan sa pamumuhay? Walang alam. Gumagawa kang awitin, wala kang alam. Tinatuhanan niya yung pagiging Kristiyano niya. Iba po kasi mahilig lang kumanta. At kahit gano'ng kaganda boses mo, kung mali pamumuhay mo, wala namang punto sa Panginoon yun. Ang karaniwang mga awit ay may malalim na karanasan sa Diyos at ang kanilang likha ay ayon sa udyok ng banal na Espiritu upang ipahayag sa kadakilaan ng Diyos ang kanilang buhay. Mahabang panahon na po lumipas, yung mga kabataan dito, maaaring hindi pa kayo sinisilang. Wala pa si Andre noon. Ginawa po ito na dula sa isang anniversary, yung buhay ni John Newton. Okay, bigyan ko lang po kayo ng sample. Si John Newton ay isang slave trader sa Africa. Subalit ang kanyang magulang ay Kristiyano. Siya bumibili ng mga alipin sa Africa. Kapitan ng barko, nasengo, babaero, puno ng bisyo, talagang wala siyang kinikilala ng Diyos. Ngayon, pabalik siya sa Amerika, dala po yung mga slaves, paabot po sila ng bagyo, at alam niya, mamamatay siya, talagang lulubog yung barko. At sabi niya doon sa kanyang kwento, patotoo, sa kauna-unahang panahon, panagkakataon, nanalangin ako ng seryoso sa Diyos. Panginoon, buhayin mo lang ako.
Maglilingkod ako sa iyo. Maraming ganun, di ba? Panginoon, mabuhay lang ako, hindi na ako magbibisyo. Ay, nung lumakas, bumalik din sa bisyo. Di ba? Maraming ganun ngayon eh. Pero siya, tinutuon niya. Nag-aaral siya ng salita ng Diyos, naging pastor. At minsan, nagsabi sa sarili niya, gusto kong gumawa ng awit sa Panginoon. Yung awitin ko. Napakasama akong tao, sabi niya. Pero mahal ako ng Diyos. Nagplano ng Diyos sa buhay ko. Sabi niya, amazing grace. How sweet the sound to save a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. At nabuo niya yung kantang Amazing Grace. Yan po yung isa sa pinaka kinilalang awitin sa buong mundo na gospel song. Marami pa po yan. Maraming mga uri ng mga kanta na nakakamangha. Hindi ko po naisulat dito. Anyway, sasabihin ko na rin po sa inyo. Doon po sa mga hymnal natin ng ganyang kakapal, isa po sa may pinakamaraming ginawang sulat na awitin dito ay si Fanny Crosby. Si Fanny Crosby po ay dating gumagawa ng awitin at pianista sa isang bar o saloon. Yung mga inuman ba sa Amerika. E nakakilala sa Panginoon. So, tumigil na siya. So, sabi niya, gusto kong luwalhatiin yung Panginoon sa katangiang binagkaloob niya sa akin. At sabi niya, gusto kong umawit na ayokong isipin na maraming tao na binago ko lang yung aking lyrics. Gusto ko ipakita sa tao na binago ko ng Panginoon, binago ko yung aking awitin, sanay siya sa lahat ng makamundong tugtugin. Pwede niyang hawigan para masaya. Pero hindi po yun ang punto niya eh. Sabi niya, out of the 8,000 songs na ginawa ko, lahat yan ay produkto ng aking relasyon sa Diyos. Malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos at sa magitan ng pananalangin. Kaya makikita mo talaga yung ugnayan nung umaawit dun sa kanyang inaawitan. At yung nilalaman kung paano umepekto yung kabutihan ng Diyos dun sa laman ng mensahe niya, makikita po natin. Panghuli, ang umaawit ng awitin. So bago umawit, ang Kristiyano ay dapat ay ayusin muna niya ang kanyang ugnayan o fellowship sa Diyos. Sa pag-awit ay kailangang buo sa puso ang pag-awit. Sa pag-awit ay kailangang makatotohanan sa buhay ang mensahe na inaawit. Sa pag-awit ay tiyaking wala ka sa gawain ng sanlibutan. Ibig sabihin, tayo po tinutukoy. Tuwing magse-service tayo, mayroon tayong opening song. Minsan may second song, minsan may third song. Pag umawit tayo, hindi lang tayo umaawit dahil gusto natin umawit. Diba? Ayaw na nga umawit. Ay, ulit-ulit, huwag na nga tayo umawit. Teka, ba't ba tayo umaawit? Umaawit tayo para sa Panginoon. Hindi para sa katabi. Okay? So, congregational song man o special number. Umaawit tayo sa Panginoon. Hindi para sa sarili natin. Sama na ako, ayoko na umawit. Teka, hindi mo naman inaawit sa sarili mo para sumaya eh. Umaawit ka para ihandog sa Diyos yung awitin na yan. Kaya kahit paulit-ulit yan, buong puso mong ginagawa. Kasi Lord, dedicated ko sa iyo to. Inihahandog ko sa iyo yung awitin ito. Kailangan sa atin, hindi yung pagandahan ng boses eh. Ang punto nandun, buo ba sa puso mo ginagawa mong pag-awit? Inaawit mo ba talaga to para sa Panginoon? Inihahandog mo ba sa Kanya? Yung bang awiting inaawit mo, ninanamnam mo yung kahulugan at mensahe nito na tunay at makatotohanan sa buhay mo. Diba? Kinanta po natin, To God be the glory. Great things He hath done. Tapos sa'yo, To God be the glory, great things He hath done. Ala naman kabuhay-buhay. Hindi mo katotohanan sa yung kinakanta mo.
Sa palagay mo, wala namang papansin sa'yo nun eh. Pero yun, Diyos, alam yung puso mo. At yung Diyos magsasabi kung tinatanggap man niya yung ginagawa mong pag-awit o hindi niya tinatanggap. Kasi, niloloko mo yung sarili mo, hindi ka naman nagpupuri sa akin eh. Diba? Pag may mga birthday, lalo mga bata, di ba? Yung paglano nakatingin sa atin, kinakantahan natin na yung mukha natin eh, talagang ino-overacting pa natin na pinapakita natin masayang-masaya tayo. Pati kilos natin, pati boses natin. Oh. Kasi nga, para sa kanya yon, hindi para sa atin. Hindi ko ito ginagawa para panawin ako ng mga tao at hangaan nila ako sa ginagawa ko pag-awit. Hindi. Para sa inaawitan natin. Kaya tiyakin natin, pag tayo umaawit, buo sa puso natin. Inaawit ko to sa Panginoon. At yung inaawit ko, yung laman ng awitin na to, makatotohanan sa puso ko, sa buhay ko. Ayan po, nawala yung po. Balikan na po natin to. Okay. So mga kapatid, sa pagtatapos po natin, ang awitin po na gospel song, may kaayusan. Ang instrumento po ay dapat na maging nakaagapay sa awitin, hindi nangunguna, hindi nangingibabaw, hindi magulo. Ang himig ng awitin ay dapat maayos, hindi makamundo. Hindi ang layunin ay para sa emosyon mo. Ang layunin ay para sa Panginoon. Ang mensahe ng awitin ay tumutugma sa katuruan ng Biblia, sa katangian ng Diyos, sa kabanalan at katuwiran. Ang koro ng awitin ay nagbibigay ng sentro na pagkaunawa dun sa tema nung nilalamang mensahe patungkol sa katangian ng Diyos. Hindi pa ulit-ulit, hindi puro musika, ang gumagawa ng awitin. Kaya sa marami po ating mga kasamahang churches, lalo na yung mga moderno po nating mga Christians so ngayon, pag po may nalaman sila na yung gumawa ng awitin na yon naging makamundo o naging karnal, hindi nila inaawit muna sa church yun eh. Bagamat yung awitin naman ng tinitingnan natin, hindi yung umawit. Kaya lang, inuugnay kasi natin doon sa gumawa ng awitin yung nilalaman ng kanyang awit. So, ang umaawit ng awitin, tinutukoy po tayo. So, pag umawit po tayo sa church, umawit tayo ng buo sa puso natin. May katapatan sa Diyos. May pagbibigay puri sa Diyos at paglumalhati sa Diyos. Hindi mo ito ginagawa para pasayahin yung sarili mo. Hindi mo ito ginagawa para hangaan ka ng sino man. Ginagawa mo ito kasi gusto ko magpuri sa Panginoon. Maaring hindi maganda ang boses mo. Maaring may diferensya yung pananalita mo. Hindi naman po yun ang punto eh. Pero titignan ng Panginoon yung puso mo kung ano yung ginawa mo para sa Kanya sa pamagitan ng awit. Kaya pag tayo pumaawit, lagi mo natin titignan yan kasi may grado sa Panginoon yan, may punto sa Panginoon yan. Hindi tayo umawit para matapos lang. Hindi tayo umawit para pampatanggal lang ng antok. Maawit tayo para sa Panginoon.
Paano kung umaawit ka na wala ka sa church? Wala naman yung problema yun eh. Tiyakin natin na hindi lang yung basta masaya ako o inaawit ko to dahil gusto kong matanggal yung inip ko. Hindi. Inaalay ko sa Panginoon. Kaya nga tinawag na gospel song. So, yun po ang layunin, kahulugan, kahalagahan, kaibahan ng Christian music sa mga worldly Christian music. Bakit hindi tayo kagaya nung sa kanila? Okay? Ang layunin natin, maunawaan yung mensahe, tanggapin, maging matutuhanan sa ating buhay, babaguhin yung ating emosyon. Karamihan ng worldly Christian music dito sa emosyon, nakabase yung layunin nila. Masayahin ka, paindakin ka, o palungkutin ka, paiyakin ka. Nagagawa yan ng movie industry. Sa comedy, mapapasaya ka. Sa drama, mapapaiyak ka. Pero may nabago ba sa buhay mo? Nabago lang yung emosyon mo. So lahat ng pamaraang ginagawa ni Satanas, laging sa emosyon siya dumadaan. Hindi rito. Kasi niyo sa pagkain. Ang sarap eh. Pero ano ba nila naman? Ano ba ingredients? Di ba? So ano bang laging ano ng tao? Anong tunan? Ang lasa. Hindi ito. Ito hindi masarap. Pero puno ng sustansya. Mura pa. Anong gusto ng bata? Ito masarap. Bili mo ako nito kahit mahal. Pero alam mo, walang sustansya. Emosyon pa rin yun eh. So lahat ng pandaraya ni Satanas, sa emosyon tayo kinukuha. Kasi kung dito sa kaisipan, alam niya, hindi mo gagawin. O kaya, lalansiin niya yung isipan mo para hindi mo pag-isipan yung inaalok niyang produkto sa iyo. Pansin niyo po lang, karamihan ng mga commercial sa television. Di po ba? Puro sa emosyon eh. Nagiinuman, puro masaya pinakikita, di ba? Magandang babae, machong lalaki. Sa sigarilyo, ganun din, sa alak. Pero anong katotohanan? Pumunta kayo sa lung center, nandun lahat ang tunay na pangyayari. Doon sa mga nag-aalak at naninigarilyo. So yun po makikita po natin. So mga kapatid, mahalaga po musika. Pero nawa, piliin po natin yung tama na inaawit po natin. Pahay po natin tumago po sa panalangin. Salamat po, manaming sa langit sa inyong pagkapala sa aming pong napag-aralan. Sa umagang ito, nawa ito tumimo sa aming puso, maging makatotohanan sa aming buhay. Napiliin namin ang mga inaawit namin na magbibigay puri tuwalhati sa iyo. At huwag kaming umayon at gumaya sa mga natututunan po namin, narinig po namin ng mga awiting makasanlibutan, bagamat ginagamit ang iyong salita at ang mga salita ng Biblia. Nawa hindi kami ma-influensya ng mga itong uri ng musika na tanging ang hinihipo nito ay ang aming emosyon o baguhin ang aming emosyon. Nawa maging mapag-isip kami, mapagpili kami sa aming aawitin, sa aming kakantahin, ay mayroong malalim na pagkaunawa sa katotohanan. Na ito po yung aming sundin at ito po yung aming awitin. Salamat po, dinadalangin namin ang lahat ng bagay nito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po, magandang umaga. Meron po tayong naisip